Kumusta mga Kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw na update naman tayo about politika ng ating bansa. So ang video ito is wala na naman kayo sa iyong araw. So meron ito pamagawa na bar top 1 noong 1990 at Trillanes may bad news sa VP. So si VP Sara yan. So yan yung balon na rin natin ngayon. Bibigyan natin ito ng reaction and then kayo na lang din bahalang umusga. So bago natin simulan sa iyong araw, supportahan nyo yan. Tapos syempre kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, bar top 1 noong 1990 at Trillanes may bad news sa VP. So I think ito yung inaasahan ko na mangyayari dyan sa impeachment. But yeah, tignan natin. Sa yung araw, Filipinoy, like, comment, share, subscribe, start. Halata naman dun sa video tape na na talagang galit na galit. 1990 bar top notcher at dating Senate President may malaking pasabog na kahit hindi ma-convict si VP Sara ay maaari pa rin hindi magandang balita. Senator Trillanes may mas malaking pasabog. Correct ko lang yung hindi magandang balita. Baka sa kampo nila Sara Duterte, hindi sa atin. Kasi I think, Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Mga Roma 13 verse 4, sapagkat ang pamalaan ay lingkod ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala nito ng espada. Binasag ni dating Senate President at 1990 bar exam top notcher, Senator Aquilino Coco Pimentel III at dating Senator Antonio Trillanes IV ang tinamaling akala ng marami ukol sa tunay na saklaw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang panayam sa DZRH, itinama ni Senator Pimentel ang karaniwang persepsyon ng impeachment ay paraan sa isang perpetual disqualification in any office. Ibig sabihin, hindi na makatatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno ang isang na-convict sa impeachment trial. Pinaalala niya at ni Trillanes ang isang matinding legal reality na kahit matapos, manalo o matalo si VP Sara sa impeachment, maaari pa rin siyang kasuhan sa regular na korte at kapag napatunayang siya ay guilty, ay makukulong. Ito ang yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga nung naano ko talaga, since yun nga, according naman sa prosecution natin, sobrang overwhelming or sobrang lakas ng ebidensya, is parang medyo nawala na sa ko yung hindi siya ma-impeach ng 16 senators. Di ba? Kasi parang yun nga, yayariin pa rin siya ng ombudsman. So, pero mas maganda sa di ba? Kung ma-impeach talaga para totally hindi na makatakbo. Kasi alam naman natin na yung mga kapatid is medyo na yon, mahihirapan yung umahon kapag sila yung isusunod. Yung panganay nga nila nagpasama pa nga, di ba? Kay Sara Duterte doon sa niya, haharapin yung grave threats. So parang walang yagbols yun. Hindi yun kayang tumayo sa sarili. Si Basti din naman is wala. Puro lang din naman. Puro angas lang din naman. So yun nga, mas maganda sana kung ma-impeach siya through senators, di ba? Yung 16. Pero alam naman natin kung gaano kahirap yan. Pero again, kahit naman hindi siya ma-impeach dun sa 16 senators, is may pag-asa pa rin naman na makasuhan siya sa ombudsman. Kumbaga, pwede pa rin siyang madali. So yeah, tara. pasabog ni Senator Coco Pimentel. Pakinggan pa natin siya. Nilinaw ng kilalang bar top nurture na magkaiba ang layunin ng impeachment court kumpara sa isang criminal court. Una, tanging tanggal sa pwesto ang impeachment. Sinabi ni Senator Coco, hindi ito criminal case na ikukulong siya. Ang kasong ito, istanggalin natin siya sa posisyon kasi delikado manatili at magpatuloy bilang Vice President kung ganyan ang kanyang mga asal, kilos o pag-iisip. Pero ito ang kasunod. Inihayag ni Pimentel na pagkatapos ng impeachment proceedings ang mga formal na reklamo, halimbawa mula kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos o Representative Martin Romualdez ay pwedeng dumaan sa prosecutors at maging kriminal na kaso na may parusang pagkabilanggo. Pakinggan pa natin si Senator Coco. Threat kasi ang impeachment kasi ito Okay. Impeachment ito, hindi naman ito talaga yung proof beyond reasonable doubt ba ganyan? Hindi ito criminal case na ikulong si Vice President kasi nangontrata na siya ng assassin. Hindi ito. Ang kaso nito is tanggalin natin siya sa posisyon kasi delikadong manatili siya at magpatuloy bilang Vice President kung ganyan ang kanyang mga asal, kilos o pag-iisip. At idagdag na
Pero wala gusto yan ng mga DD supporters nila Parang dyan sila nabubuhayan yung pagiging birdugo ng mga Duterte. Diba? Like, okay lang naman kung ipagpilitan talaga nila na idoluhin nila yung mga taong ganyan. Pero sana naman, diba, kapag pananagutan time na, wag nilang itolerate or wag silang masyadong magpa-victim. Diba? Kasi pananagutan time na nga diba? Tapos parang ipapalabas nyo pa na mali, diba? Yung pagpanagutin sila. Si FPRRD na nga mismo yung yung nagsabi na kung meron naman akong mali, yun yung extrajudicial killing. So meaning, aware si FPRRD na yung extrajudicial killings, mali talaga yun. Or may pananagutan talaga siya. Diba? So yeah, pre. Pati yung mga network niya, mga contact niya. Kasi pambihira yung may contact ka sa sa Underworld. pamamagitan. Ngunit ito ang mas malaking pasabog ni ex-senator Antonio Trillanes IV. Habang binubusisi sa Senado ang mga probisyon ng impeachment, nagpalabas naman ng matinding paalala noon si dating Senator Antonio Trillanes IV ukol sa mga nakahain ng kaso laban sa Vice Presidente. Ika pa ni ex-senator Antonio Trillanes IV, just so you know, Sara can be both impeached and investigated for criminal offenses. At the same time, impeachment is just about removing her as VP and has nothing to do with the criminal cases she is facing. Matatanda ang naghain kasi si Senator Trillanes at ang civil society groups ng mga formal na reklamong plunder at graft laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman ukol sa di umano'y anomalya sa confidential funds at kanyang naging panunungkulan. Dahil dito, kinakaharap ng Vice Presidente ang tinatawag na double whammy. Pagtanggal sa tungkulin sa pamagitan ng Senado at pangalawa, pagkakulong sa bilangguan sa pamagitan ng Ombudsman at Sandigang Bayan. Ito ang pagsusuri. Iwan ko nga rin kung saan humuhugot itong mga DD supporter nila na parang wala talaga parang ewan ko sobrang positibo nila. 'Di ba na hindi mapapanagot. Tapos kapag ka mapanagot naman biglang iiyak, biglang sasabihin kasi inabuso yung kapangyarihan. 'Di ba? Na kung tutuusin naman, kung titingnan niyo yung nangyari sa impeachment diyan, hindi lang naman yan about kay Marcos, about sa kakamping. Wala yung ebidensya mismo yung kalaban ni Sara Duterte diyan 'Di ba? Kasi kahit kahit na i-atakihin siya through political, kaya niya namang lusutan yan Kaya nga si Trillanes dati, si Lenny, hindi basta-basta nauuga ng tatay ni Sara, ni FPRRD kasi walang ebidensya 'Di ba? Yung kay Trillanes, ang mas masaklap doon, si Trillanes kasi parang meron siyang hawak na pang-counter sa mga Duterte. Kaya yung mga ibinabato ni Trillanes, hindi talaga pa iimbestigahan ni FPRRD yun kasi aware siya na parang kapag iimbestigahan to, backfire din to sa akin. Diba? So meaning, may possibilities talaga na totoo yung mga sinasabi ni Trillanes. Kasi hindi siya makasukasuhan ngayon Kasukasuhan parang sakit lang, di ba? But yeah, di ba? Na kung sasabihin mo, inabuso daw ni Marcos yung kapangyarihan niya. Siguro may ganyan na parang magbe-benefit siya sa politika. But yun nga, kung sobrang overwhelming ng ebidensya, I think hindi na kasalanan ng Pangulo yan. Kasalanan na ni Sara Duterte yan. Kung bakit yung mga ebidensya laban sa kanya sobrang linaw. Di ba? Siguro, din sa pagnanakaw. Kaya, ayun, nahuli. Di niya gayahin yung tatay niya na dinaan sa parang simpleng pamumuhay lang daw. Di ba? Yung mga supporter nila dati, yan yung tunay na presidente. Walang binago sa bahay. Hindi talaga nagnakaw. Yun pala, malaman-laman natin. Dinistribute pala sa mga account ng anak. Binili pala ng mga ari-arian. Na front kayo. So ano yung ginawa ng FPRRD yun? Diskarte. Diba? Kahit pa paano, may utak talaga sa arte. Yun nga lang, sobrang sama, diba? Sobrang sama ng ganyang bagay. Parang literal talaga na naloko, diba? Ni Senator Coco sa mismong takbo ng trial. Sa kanyang panayam sa radyo broadcast, binigyang diin ni Pimentel ang tatlong mahalagang punto ukol sa mga nangyayari sa Senado. Una, ang objections ng depensa. Ipaniliwanag ni Pimentel na ginagawa lamang ng abogado ang paulit-ulit na pag-object para ipakita sa kliyente na nagtatrabaho sila. Ngunit sa impeachment, kapag pumatama... Yun yung pinakamalinaw talaga. Kaya kung makikita nyo yung pag-object ni Powa, pag-object ni Ferrer, itong pagkomento ni Season, yung kay Season talaga ako mas natataway.
pinunan niya yung pag-post ni Attorney Ligutan about dun sa sinabi ni Ferrer, di ba, na nagkamali naman talaga si Ferrer, na dapat naman talagang i-correct. Inanon niya yun, pinoint out niya yun, or dinala niya dyan sa Senate na kesyo ganyan, kesyo ganito. Hindi niya iniisip pwedeng bumanda yun dun sa mga senator judge defense ng Duterte. Di ba? Like sila Pia, sila Alan, sila Robin, na kung ano-ano yung pinagsasabi dyan sa Senate. Tapos marinig natin or, malaman-laman natin si Chis Escudero, kesyo ganyan, parang sinisensor yung prosecution. Hindi niya nga masitay yung yung mga senator judge eh. Di ba? Kaya tuloy, napapaisip tuloy ako, ano ba talaga to si Escudero, Like parang, paano din? Pailalim din. Objeksyon, pwedeng i-adapt ng sinumang senator judge. Ang tanong, karanasang hindi maobjektan ng depensa. Kasi alam mo talaga, dapat yung objections, dapat na-realize na ng mga abogado na pinapa-object lang kayo para ipakita alam nyo yung rules, alam niyo na sa kliyente ninyo, pinapakita nyo nagtatrabaho kayo bilang abogado, pero halos useless ang objection kasi yung question na in-objection mo, pwedeng i-adapt ng senator judge eh. hindi ka naman makaka-object na doon. Saka pinapa-rephrase para lang ipakita na familiar yung lawyer sa rules of court, pero pabilisin na po yung presentation ng evidence. Pangalawa, mabigat ang testimonya ni Atty. Jeremy Lotok. Sumang-ayon sa Pimentel sa pananaw ng investigador na kung hahayaan ng dahilan o conditional threat lang o sinabi lang kapag may nangyari, magiging pamantayan ito ng marami at magdudulot ng anarchy at kaguluhan sa bansa. Halata naman dun sa video tape na na talagang galit na galit. Hindi naman talaga matindi na yun. I think may mura pa nga eh. Ayan, oo. May mura pa. Pero alam mo yung maganda yung insight ng witness kahapon, abogado din kasi yun eh. Tapos from the point of view ng law enforcer, sabi niya, nakakabahala ito kasi mag-contribute sa anarchy, sa kaguluhan sa bansa kung hayaan lang natin na as if walang nangyari, as if wala lang. Opo, Kung hayaan delikado daw kasi paano kung may mamatay, i-blame ngayon yung isa na siya nagpapatay or namatay, nagkatotoo ngayon yung sinabi ng isa. Tapos kung hayaan lang natin ito, sabi niya, lahat na lang ng tao o maraming tao magko-conditional threat. Sasabihin mo naman, conditional naman eh. So yun po yun. So maganda yung Kaya yung nga magiging free passes tuloy siya or magiging excuse siya. Can you imagine kung si PBBM yung may gawa niyan or si Sandro Marcos or si Risa Hontiveros, si Trillanes yung gumawa niyan? Do you think hindi magre-react itong kampo ng mga Duterte? Baka nga samantalahin nila yan eh. Dito natin sila atakihin. Nagkataon lang talaga na yung mga kalaban ng mga Duterte hindi din ganyan kaeng-eng. Diba? So, alam niyo yun. Alam niyo yung hindi nila maipagawa sa mga kalaban nila yung mga pwede silang kasuhan. Diba? Kaya sila na lang din yung gumagawa. Something like that. Ay, nako. na yun, hindi natin maisip yun everyday, pero from the law enforcer's point of view, ako yun ang nagustuhan ko sa insight niya. At pangatlo, ang babala sa pagtawag kay Atty. Zulaika Lopez. Tinawag ni Pimentel na delikado ang balak ng prosekusyon na gawing hostile witness ang Chief of Staff ni VP Sara na si Atty. Lopez dahil abogado ito, kabisado ang kanyang karapatan o right against self-incrimination at hindi binabalangkas sa panayam bago isalang sa witness stand. Isa ako doon sa nagsasabing delikado yan. Bakit po? Kasi hostile witness. Hindi mo alam kung ano ang personal na witness ng testigo kasi never mo siya nakausap eh. Ayaw kang kausapin eh. So hindi mo alam. So para kung pipilitin mo na, alam mo ito. Hindi ko po alam yan. Hindi ko aminin yan sa witness stand. Mahirap po yan kasi number 2 abogado yan. Tandaan niyo. So alam niya yung mga rights niya. Alam ng abogada na ang basic principle sa mga proceeding ay hindi mo pwedeng yung ebidensya mo, hindi mo pwedeng kunin sa kalaban mo. I-develop mo sarili mo yung kaso mo, di ba? O hindi mo pwedeng pigain yung kalaban mo. Aminin mo na. Ito chief of staff ito ng ano mo eh, ng impeach official. Tapos diyan mo kukunin yung ebidensya mo. So malabo. Ang paalala ni Senator Coco Pimentel at ex-Senator Trillanes ay nagpapakita sa atin na ang batas ng tao at higit sa lahat ang batas ng ating Panginoon ay may iba't ibang antas ng pananagutan. Maaring subukang iligtas ng isang opisyal ang kanyang sarili sa pampulitikal na paglilitis, ngunit hindi niya matatakasan ang pananagutan sa ilalim ng probisyon ng batas ng katarungan. Sinasabi sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pagbibiruan, sapagkat kung ano ang ihasik ng tao ay iyon din ang kanyang aanihin. Sa huli, ang integridad ng ating bansa ay nakasalalay sa prinsipyo na walang sino manghigit sa batas, mataas man siyang opisyal o karaniwang mamamayan. Have mercy, O God. At tayo lang. Diba? Kita nyo naman yan. Actually, mula talaga nung nalaman ko yun, parang na-at-isa ko kahit paano about yan sa impeachment ni Sara Duterte. Kasi yun nga, sobrang labo naman kasi na makuha natin yung 16 votes. Kasi alam naman natin na may mga
senator judge talaga na kapag kasusunugin mo, mangangamoy Duterte, di ba? So, kilala nyo naman yung mga yon. Pero, malay din natin na yung 16 na yan, maabot talaga yan. Di ba? Sa sitwasyon ba naman ngayon na si Loren Legarda lumipad na ng ibang bansa dahil sa takot. Tapos, yung mga Villars, alam naman natin na may mga issues talaga yung mga Villars, ano? Especially sa business nila. Tsaka bumabalimbing lang din naman yung mga yan, especially Camille Villar. Alam niyo naman nung election ng 2025, nasa panig yan ni PBBM. Tapos nung napansin niya na hindi siya makakakuha ng boto, lumipat sa kampo ni Sara Duterte. So literal talaga na balimbing yan, especially si Amy. Pero I think si Amy parang paninindigan niya yung pagiging ewan ko, ano bang term dyan? Tapos parang niya, parang suwail, parang ganyan, suwail. Diba? Parang paninindigan niya yan. Si Bongo, parang parang tahimik lang to kasi parang hindi naman ganyan ka-close talaga si Bongo at Sara. So may possibility din na bumalik si Bongo, Kita niyo naman kung ano yung pinaggagawa ni Bato, nagtago na. So, possible din si Bongo pero mga 1% lang siguro chance na bumaliktad. Ewan ko lang si Robin kung mag-iisip siya ng maayos, pero I think parang hindi naman siya nag-iisip ng maayos talaga. Like, kung ano lang yung sasabihin niya, yun talaga. Actually, natawa nga ako dun sa post ni Robin, na parang nag-post siya ng clarification na, hoy, kayo, huwag niyong isisi sa, correct me if I'm wrong, huwag niyong isisi sa mga staff ko yung mga pinagsasabi ko kasi lahat ng sinasabi ko dito akin lang yun, sa bibig ko lang mismo nang galing yun. Tapos yun, natawa ako sa comment na parang sabi nila, wow, kaya pala. May nag-comment na, pinagsigawan mo pa talaga, ha. Kala mo naman talaga ang ganda ng mga comment mo, di ba? Tapos so parang dinudog show lang din. So parang inano niya kasi sineparate niya yung staff niya. Tapos sabi naman ng iba, dapat kasi ginamit mo yung staff mo. May reason naman kung bakit sila nandyan, bida-bida ka. So yun, si Robin I think pwede siyang bumaliktad din pero parang mga 0.05% lang yung chance, And then yung si Mark Villar, ganun din. Si Legarda, I think babalimbing din yan. Hindi natin alam. So, kaya naman. I mean, hindi siya imposible. 'Di ba? Malabo siya pero hindi siya imposible. Tama ba? Malabong makuha yung Ay, di. Tama ba? Hindi siya imposible. Yung 16 votes. 'Di ba? Kasi, pa rin naman yan parang chance pa rin. But, siguro mga 0.05% lang talaga na maabot natin yung 16, But, yun. Pero, ang pala dito, di natin alam kung kung may gawin yung admin ngayon about yan sa, sa threshold na 16. Kasi, yun nga, hindi naman na kompleto yung 24 senators, di ba? So, parang i-contest nila yan or i-request nila na pababaan yan. I think pwede naman yun siguro na mapababaan nila yung threshold, Kasi parang ang pangit naman kung susundin pa rin yung 1/3 na hindi naman na kumpleto yung senators. Na kung iisipin mo naman siguro kung baliktarin natin yung sitwasyon, what if yung mga Duterte yung nasa side or nasa posisyon ng admin, tapos yung admin yung nasa posisyon ng mga Duterte ngayon, do you think hindi din nila ipaglalaban, 'di ba? Yung part na parang hindi na tayo hindi tayo 24 so bakit susundin pa natin yung 16? 'Di ba? Ipaglalaban din nila yan for sure. So about naman dun sa dinala ni Season, about dun sa kay Ligutan post, 'di ba? Na parang umiyak si Season dun sa Senate, calling out Ligutan. Sige, sabihin na natin, sige, pwede naman. 'Di ba? Na, sige, wag na lang mag-post. Pero 'di ba dapat lahat? 'Di ba? Kasi sa ngayon, talaga yung mga senator judge talaga, walang pakundangan talaga sa social media
Diba? Yung kay Pia Cayetano, nag-splice pa ng video. Yun yung pinakakupal talaga na moves. Pero wala namang ginawang pag-call out yung Senate presiding officer natin dyan. Ano? So, kaya medyo nakakapanduda talaga yung ano natin, Senate presiding officer natin, kung saan ba talaga yung ano niya, loyalty niya, or ano ba talaga yung pinaggagawa niya para ba talaga sa pananagutan or to protect VP Sara. 'Di ba? So sana makita natin 'yan in the future, yung tunay na kulay niya. Kasi kung hindi talaga, parang ewan ko na lang. 'Di ba? Parang naloko na naman ulit. Alam naman natin may nakabinbin pa namang kaso 'yan. But yeah, I think hanggang dito na lang muna. So kayo na masasabi niyo dito, comment down below. Again, sa yung araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Manoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe. So yeah, I think hanggang dito na lang muna. So thank you so much for watching. Sa yung araw, Filipino Easy, like, comment, share, subscribe.